Tatlo yung inspirasyon namin para dito sa project na to. Una nga yung judge's question ni Direk Kyla dun sa Miss Masisit. Sabi niya, paano mo ipapakita ang ganda ng Sanchez Mira para sa mga taong hindi nakakakita? Pangalawang inspirasyon, si Mayor Abby mismo. Inspirasyon namin si Mayor Abby kasi isa siyang ama sa person with disabilities na anak niya, which is deaf siya. Nararamdaman din namin sa puso namin, lahat ng team na person with disabilities dito sa Sanchez Mira ay suportado sa lahat ng programs, lahat-lahat. Yung pangatlong inspirasyon, yung naging series of videos ng panahon ni Secretary Romulo Puyat tungkol sa barrier-free tourism ng Pilipinas. Inisa-isa dun sa mga videos na yun yung mga kailangan nating mga structures para maging mas enabling na environment para sa persons with disabilities, yung ating mga tourism sites and accommodations, restaurants, ganyan. Kailangan malawak na pintuan, malawak yung CR, dapat may handrails, dapat swabe lang na ramps. Ganun dapat sana. Pero dito sa Sanchez Mira, medyo bagsak pa tayo sa aspetong yan. Ang dami pang hadlang. Actually, na-point out na natin to sa isang pulong ng Cagayan Tourism Officers. Nag-SWOT analysis kami dati. Tapos isa sa mga weaknesses ng Cagayan Tourism in general, kulang nga tayo sa PWD enabling spaces and people na handa tumanggap ng mga persons with disabilities na mga turista. Kaya nung nilapit namin tong concern na to sa Cagayan Tourism Office, agad-agad nagpa-meeting sila. Nag-align nga daw yung stars kasi kausap na pala nila si Ma'am Amalia Decena, who's one of the most dedicated advocates for persons with disabilities sa buong Cagayan Valley. Pagka-meeting, agad-agad, pak! Magkasa tayo ng training. Now that we are aware, we become sensitive. And then when we become sensitive, we learn Kaming mga PWDs, our person with disabilities ay araw-araw ay akibat namin ang mga sakit sa pang-araw-araw na paglalakbay, mga tinginan ng tao. Kailangan din naming malaman yung kahandaan ng ating PWD sector dito sa Sanchez Mira. It's quite a new product itong tour package na targeted for persons with disabilities. So, kinailangan naming mag-survey. Ang gagawa po ng tour package ng Sanchez Mira Tourism para sa mga totally blind na katulad niyo. Ano po ang gusto niyo bang mapuntahan sa Sanchez Mira? Pwede siguro sa nagsimbaanan kasi di pa ako pumunta doon. Lata sumalati ka na pagkaramidan di kang kanina. Panagkunak ma'am kag jay ko sumalati ta ma'am. Jay nga mag-hara. Miss ko na talaga magwalay ma'am. Sa totoo lang ma'am, walay talaga ako ma'am. Awa mabuti nga mapalijay. Api ka butong mo. Magik. Kaya po na umumakinda mo makakita. Naman sirbi na nga panagwalay mo ko. Na makakita. Na mentoring namin nag-suicide na ako ma'am. Nandiyak na grigrigan ka kastuhin. Hindi ko alam kung paano ituloy yung interview. Hindi ko alam kung paano maging sensitive enough para sa feelings niya. And at the same time, paano maging encouraging enough to somehow encourage him to join us. Kaya mahalaga ang suporta ng isang pamilya dahil kung hindi mo siya susuportaan, maibibilang siya sa isang depression na lagi niyang iniisip ay wala na siyang kwenta. Doon namin naintindihan na hindi lang kakulangan ng physical structures yung maaring maging hadlang. Kung hindi malakas yung infrastructure of the soul, infrastructure of the heart, wala rin. Hadlang pa rin yun.
visual impaired ay hindi sila palalabas. Buti na lang meron ang tourism ng Sanchez Mira dahil naramdaman din ulit nila kung gaano kaganda at kapanipaniwala ang ganda ng Sanchez Mira. Nung natapos yung training, lahat ng natutunan namin dun sa training na yon, kinailangan namin idaan sa beta testing na. Mula sa kung paano mag-guide ng visually impaired, hanggang sa kung paano ayusin yung pagkain nila. Samag nga kamote. Tapos tayo may service sa bangus. Then later, sa training, nung kino-convert na namin yung Sanchez Mira Summer Tour into something na nakahakab sa needs ng persons with disabilities, umabot sa punto na gusto kong ipatanggal yung indigenous archery. Ano yung pagpapanahin si blind tourist? Pwede? Yun yung nagpa-realize sa akin as tourism officer na ang dami ko pa din kailangan baguhin din inside me. Binasag lahat ng prejudices ko nitong activity na to. Ako pala yung isang hadlang. And that has to change.